ay ganyan din ang sagot. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano na ang gustong hakbang na gawin ng bawat Pilipino? Mag-people power. Doon na tayo papunta. At ang people power ay hindi mali, hindi rin illegal, basta hindi tayo hahawak ng armas, hahawak tayo ng mapayapang pagtindig. Tama ang narinig namin, people power, people power, people power. The people united will never be defeated. 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 Handa ba kayo na manatili dito sa liwasang Bonifacio hanggang hindi mo mababa si Marcos? Marcos resign! 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 At dahil dyan, pwede kayong umupo, bibigyan natin ng kanyang nag-aalab na 10 minuto ng pakikipagkaisa si Colonel Mitran, isa sa mga retired officers ng Armed Forces of the Philippines. Okay, maraming salamat, kay Rick at Franco. Brother Franco. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula dahil panibago ito. Sino yung narito noon? Ako pumunta doon noong linggo? Okay, para malaman ko kung saan ako magsimula. Okay? Narito po ako ay para sa taong bayan. Hindi ako narito para sa politika. Okay? Narito po ako para sa taong bayan, hindi para sa politika. At para sa taong bayan na inaabuso ng ating nasa otoridad. Kami pong bagong tubong organisasyon Pilipino Guerrilla Forces. Kami po ang nagbuo ng Guerrilla Forces. Ihanda natin ang bayan sa anumang sakuna sa ating bayan na mangyayari. Pilipino Guerrilla Forces, ako po ang founder. Sino po ang nakakilala kay Captain Dado? Okay, kung kilala niyo si Captain Dado, siya ang kauna-unahan nagkwento ng suporta sa Pangulong Marcos Jr. at sinundan ni General Macanas at sinundan ko. Para sa kalaman ng lahat, mga kababayan ko, bago mag-eleksyon, sumuporta ako kay Pangulong Duterte, sa dating Pangulo natin, sa kay Pangulong Marcos. Bago mag-eleksyon, tumulong ako sa kampanya at nagbuo ako ng higit kumulang 6 million Pilipino para tumulong sa ating Pangulong Marcos Jr. na inaakala namin na magbabago ang ating bansa. Magbabago ang bansa? Magbabago ang bansa? Hindi nangyayari, kaya narito ako ngayon nagsasalita sa harapan nyo. Nang inaasahan namin ay hindi nangyari. Piruin mo, 6 million ang pinaghirapan ko buuin. Nakiusap ako, nakiusap. At sila ay gumastos na sa buong akala nila. Sa buong akala nila, mga kababayan ko, na yung ginastos nila ay may babalik para may babalik ang big sabihin, yung kanilang kooperatiba ginastusan nila para mabigyan ng pondo. Anong nangyari? Anong nangyari? Ay yung salitang napudol. Nabudol! Nabudol! Ayong lahat! Nabudol! Nabudol! Tayong lahat! Hindi naman siguro lahat. Pero ang panawagan ko sa taong bayan, ang lakas natin
ay nanggagaling sa taong bayan, hindi sa gobyerno natin. Taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Magising na tayo sa katotohanan. Laban tayo. Laban. Laban. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay. Ituloy ko Medyo isalaysay ko lang mga kaibigan paano nangyari bakit ako narito. Siguro lahat sa atin dito ay bumoto sa ating Pangulong Marcos Jr. Alam natin yan. Dahil nakatikit siya, nakatandim siya kay Vice Sara Duterte. Pero anong nangyari? Hindi natupad yung ating pangarap na magbago ang Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, kaya ako narito, hindi sa politika, kung hindi abuso ng nangyari sa Davao City sa KOGC. KOGC, inaabuso ng ating kapulisan. Pero hindi ko generalize ang mga kapulisan, yun lamang na-assign sa KOGC. Na ito ang pinapaliwanag ko, marami kasi akong kadibate. Ang sinasabi nila, alam ko na encounter natin lahat ito. Ang sinasabi, pinapatupad nila ang batas. Dapat lang ipatupad ang batas. Ang sagot ko naman, wala akong question sa pagpapatupad ng batas. Pero, ang hindi nyo nakikita, yung abusong nangyari. May abuso bang nangyari? Kita-kita ang abuso. Kita-kita ang abuso na kung saan may 3 namatay, maraming nasugatan, maraming nasaktan. Hindi ba abuso yun? At pag-abuso sa ating paniniwala, sa ating religion sa KOGC, kung sakaling mangyari sa inyong religion, ano ang reaksyon nyo? Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay. Mga kasama, sana manawagan ako sa lahat ng mga taong bayan. Kasama ko ng mga naka-uniforme. Alam niyo sa mga kasama, ikwento ko lang ang aking membro sa Filipino Guerrilla Forces, buong Pilipinas nakakalat na kami. Hinahanda na namin kung ano ang mangyari sa ating bansa. Kaya kami nakialam dito sa problemang ito, nakikita namin ang abuso. So, buong bansa, buong region, mayroon na kaming commanders, Filipino Guerrilla Forces. In-advertise ko yan para malaman nyo na Filipino Guerrilla Forces, yan ay tutulong sa lahat ng Pilipino na inaabuso. Yun po ang isang layunin namin, na Pilipino inaabuso katulad ng KOGC. Ako, gusto kong pumunta sa KOGC, tingnan ko at pamunuan ko rin doon sa pagsasalita sa KOGC. Payag ba kayo? Okay. Nanawagan ako sa kapwa kong mga officer of the Armed Forces at sa Philippine National Police. Ang FDA po, nagsama-sama ang Marcos Duterte, yung isa pa na Vice President, at saka NPA, Eminelec, Abu Sayyaf, lahat basta ipaglaban ang ating bayan. Lahat ay welcome sa aming grupo FDF sa Pilipino, laban sa mga tiwali na nasa gobyerno. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay, mga kasama, ito, katotohanan po ito, kinakailangan mamamasyal ako sa Davao City. Kung hindi nyo na itatanong ang aking mga kapatid na sa
Tagum City. Ako lang ang nasa Luzon. Ang city engineer dati ng Davao City ay kamag-anak ko, Engineer Victran. Ang close in security ni Inday Sara ay aking kamag-anak is PO4 Victran. Okay. Kami dito sa grupo na ito, sama-sama kami. Maraming pulis sa amin na nagkukundi na sa nangyari sa Davao City. Ano po? Nagkukundi na sila. Sila mismo nang muna. Ang masaklap nito mga kababayan ko, I'm sorry to say this, sabi ng mga kapulisan na mga retired, nasa amin na lahat ang mga sindikato. Nako po, totoo ba yun? Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kaya, mga kasama, kung ang panawagan ni Supremo, ni Captain Dado, siya po ang Supremo namin sa FPA, na ang panawagan niya, i-disband ang Philippine National Police at maghahanap tayo ng panibagong pulis sa ating bayan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan ko, ito nakuha kong information galing din sa Philippine National Police. Nasabi nila, palakasin natin ang DILG. Palakasin natin ang DILG at ang Philippine National Police. Bakit? Kasi ito ang kaya nating diktahan. Ang armed forces ay hindi natin kayang diktahan sa ating gagawin, sa ating mga plano. So nangyayari na ngayon. Tingnan nyo si General Torre. Hindi ko alam kung bubo si General Torre o tanga o bubo tanga. Sandali lang. Mayroon pa akong pagdagdag doon. O tagasunod lang siya. Robot! Dinidiktahan lang siya ng may hawak na remote control. Pero remote control lang siya. Okay, di ba doon sa hearing nakikita ko siya, ina-observa ko yung bigkas na kanyang bibig. Mayroong puro pintot sa kalibot niya. Ito, sabihin mo, ito. Kaya nga, kawawang General Torre, para siyang robot na tagasunod, hindi niya na alam ang tama at mali. Verdugong robot si Torre! Verdugong robot si Torre! Verdugong robot si Torre! Verdugong robot si Torre! Alam nyo, General, alam nyo mga kababayan, ilang beses ko nang hinamon si General Torre. Hinahamon ko si General Torre kung ang tapang niya, parehas kaming galing sa otoridad. Ako, 64 years old. Siya, sa palagay ko, nasa 53 years old pa lang siya. Ahamunin ko siya. Hanapin namin si General Bandag. Wanted to yun? Bakit hindi niya hinahanap yun? Kaya sinachallenge ko ang Philippine National Police, si General Marbel, pagkatapos niya nun, tapusin niya na sa QDC, hinahamon ko siya, dalawa lang kami. Doon kami, hanapin namin si General Bantag sa Cordillera. Dalawa kami maghanap kay General Bantag kung kaya niya. No! Kaya niya? Challenge na! Challenge! Kaya mo, General Torre, dalawa lang tayo. Nabahag na! Ako, okay, sa totoo lang ako. Nung ako ay mga tingin di kapitan, kahit dalawa lang kami naglalakad sa kamundukan, kaya ko yun. Kasi alam ko ang taktika ng MP. Di ba ka, Eric? Oh, okay. Pag-usapan lang namin, ha? Yung dalawa. Military, NPA. Okay, nagsawa. NPA, military, magkalaban. Okay, ganito yan ganito. Oh. Sama na. Nagsalubong kami. Nagsasalubong.
Paras naman kami takot eh. Lahat kami may takot. Totoo. Nakasalubog kami. Kanya-kanya takbuhan yan. Tama. Oh, tama yan. Ano na yan? Pero hamunin ko si General Torre. Ano? Hamunin ko si General Torre. Dalawa lang kami. Iparating nyo sa kanya. Dalawa lang kami. Kahit may edad ako. Basta nahamon ako. Kaya ko lakarin yan. Kamundukan. Dalawa lang ako. Dalawa lang yung tao. Pag-amin. Dalawa lang kami. Isang escort ko. Naglalakad kami sa mundo. Sabi ko, instruction ko sa tao ko. Kung sakali mapalaman tayo sa rebelde, kung sino na-engage at hindi mo makayanan at hindi tayo magdikit, ang gagawin natin, run for your life! Saan tayo tatakbo? Saan malapit na kampo, doon tayo tumakbo. Yun ang taktika ko. Kasi, pag gumamit ako ng maraming pwersa, ayaw ko, yung tao ko, babawasan ko, at magdidelikado sila. Ibali na akong commander, ako magharap sa panganib. But because I am the commander. Okay. Tingnan nyo, hinahamon ko si General Torre. Hinahamon natin ang pamumuno ni General Torre sa QGC. Pagkatapos niya yung maghamon kami, hanapin namin si General Bagdag kung saan isa ring wanted. Wala akong question doon sa pag-aristo niya kay Pastor Kibuloy. Tama lang yun. Pero dapat respetuhin natin ang ating paniniwala at karapatan ng bawat Pilipino. Sana, makita-kita pa tayo, dapat magkaisa tayo para sa bayan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Okay, maraming salamat. Magbabalik ka pa. Ang galing ito, mga kapatid, muli tayong nakakarinig ng kanilang mga hilaing sa ating pamahalaan. Dito naman tayo, still coming from the Armed Forces of the Philippines. Hindi ko na patatagin pagka-edit. Retired ito, pero respetadong general sa kanyang panahon at walang iba katulad ko. Class PMA 77, kung di ako nagkakamali. Yan, tawagin natin si General Felizardo Simoy. Ang simoy ng aking pagbabago. Ang simoy ng aking kalayaan. General Simoy. Salamat, Eric. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipino. Kundi lang po ang nakakilala sa akin kasi hindi naman ako sanay na magsalita sa public. Pero sa naoobserbahan ko, sa mga nakaraang araw, dito ako magpo-focus sa ginagawa doon sa KOJC compound sa Davao City. Pasensya na po, mahina yung memory ko. Meron akong nabasa. Teka muna, baka merong magkwe-question. Para makilala naman at siguro malaman ng mga pulis na nandito at malaman nila kung sino ba ito. Ang isang general na retired sa Armed Forces. Nag-retire po ako ng 2011. Nagtrabaho ako sa private company hanggang 2015. Ngayon, consultant na lang po ako. Pero, sa nangyayari sa Davao City, meron akong definition. Unang-una, sinisigaw natin na nabudol tayo. Bakit nasabi ko? Ako ang nagpapirma kay BBM ng Manifesto of Support ng mga retired doon sa Marikina. Kahit titingnan ninyo sa mga litrato, ako ang nag-abot ng pentel pen para mapirmahan yung manifesto nakalagay sa whiteboard. Kaya lang, masasabi ko, nabudol tayo! Nabudol! First level pa lang yun.
na nangyayari sa atin. Ako naman ay tumanda na specialist sa research, intelligence research and analysis. Specialist po ako sa intelligence. Kaya, ang pangalawang level ay hindi na pambubudol. Kung basahin ninyo sa dictionary, ang ibig sabihin ng subterfuge. Itignan ninyo sa dictionary ang subterfuge. Define ito sa Merriam-Webster as stratagem. Ibig sabihin ng stratagem, strategy, taktika to conceal, escape, and evade na ginagawa ng isang grupo. Do we have now a governance by subterfuge? Yes! Itra-translate natin. Panlilid lang. Correct! So hindi lang tayo nabudol. Nililing lang pa tayo ngayon. Ngayon, ang isa pang tanong ko, is subterfuge part of PNP law enforcement operations? Yan ay para sa mga nakakataas doon sa PNP. There is blatant lying and is now part of power tripping. It saddens me that among Filipino intellectuals, yung mga nagkukunuan ring matalino o may pinag-aralan, the truth is now garbage. Basura! Ang katotohanan ay binabasura nila. Pinakita ito doon sa KOJC sa investigation ng 3 senador. The truth is flooded by garbage and it becomes part of the government. So, bakit nasasabi ko ang ganito? Bago ako pupunta dito sa mga nakaraang araw, of course, tinatawagan din ako ng mga retired. Sabi nila, bakit ka nagsasalita doon sa Liwasang Bonifacio? Nagsasalita ako sa Liwasang Bonifacio dahil ako ay isang Pilipino. Ako ay isang sundalo ng Pilipinas. Pero masasabi ko, pinag-aaralan ko kung ano ang maganda para sa Pilipinas. Graduate po ako sa anti-terrorism course sa England. Graduate din po ako sa legal aspects of counter-terrorism sa United States. So kung sino man ang gustong magtanong sa akin, siguro naman ay kaya ko kayong sasagutin. Kahit kayo pa ang pinakamataas sa Philippine National Police. Ngayon, sa simula pa lang ng operation sa Davao, sabihin ko na lang na nasabi ko na yata ito, first time na magsalita ako dito. 23 years ako na-assign ng Mindanao. 10 taon sa Davao. Ang assignment ko is for national development sa Lanao area. Pero sa Davao, counter-terrorism. So, ang masasabi ko sa law enforcement procedures, kapag merong target, for example, isang tao lang na armado, sinusubukan ito ng intelligence operatives. Sinusubaybayan ito para malaman kung nasaan ba talaga siya pumupunta. Pero, kung isang kriminal na hindi armado o sinasabi nating suspected pa lang,
Ang sumusunod dito ay mga sibilyan, ang tinatawag natin na informants. So ngayon, tatanong ko, tama ba ang intelligence operation ng PNP sa Davao? Palpak! Bakit hindi nila nakikita si Pastor? Kasi hindi si Pastor ang hinahanap, kundi Pangalawa, agaw. kung isang tao lang ang target, ito masasabi ko, dahil noong araw, ang target namin ay yung mga armado. Alam niyo naman kung sino ang mga armado noong araw. Pero, meron kaming sinusunod noong mga araw na yon. Noong 1990s, naglabas ng agreement with the New People's Army. Naglabas ng agreement ang gobyerno. Agreement ito ng lahat. Ito applicable sa lahat. Ito ay tinatawag na Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Ito ay respetado sa buong mundo dahil sa mga hindi makatarungan na paghuhuli sa mga nasa kaliwa na mga rebelde. So nire-respeto ito ng armed forces at ito ay binabantayan namin na hindi ma-violate. Ngayon, ang ginagawa ng PNP sa Davao, walang comprehensive agreement sa taong bayan kung ano ang gagawin nila sa kanilang operation. Therefore, ano ang dapat na sundin nila? Kundi isa ang dapat na susundin nila ay yung ang ating konstitusyon. So nakasulat doon ang dapat gagawin. Pangalawa, ang mandate ng Philippine National Police. Alam nila yon. Pangatlo, ang rules of engagement. Kung meron kang uhulihing kriminal o suspect na gumagawa ng mali sa bayan, ay dapat sumusunod ka sa rules of engagement. Nasunod ba ang rules of engagement? Ito pa, pag isang suspect lang ang huhulihin mo. Ito, nangyari ito sa nung nasa England kami. Kasi nag-o-observe din kami ng police operation. Nag-training din kasi ako sa Scotland Yard. So, yung Scotland Yard is training facility ng police, British Royal Police sa England. So, pag isang tao lang ang huhulihin, kahit na armado, ang ginagawa nila, dalawang tao lang ang dapat na humuli. Kung hindi naman lalaban yung tao, dalawa lang. Kung marami ang dalawa, that is a violation of their laws. Nangyari na ito sa England. Actually, noong magkamali ang mga pulis sa England, sa Northern Ireland. Sino ang sumagot ng pagkakamali ng law enforcers nila? Ang Prime Minister lumabas in public at sinabing, mga tao ko yan, ang hinuli namin ay lumabag sa batas. Yun lang ang itinayo ni Prime Minister Margaret Thatcher. Tayo, sino ang pinuno natin na tumatayo para sa mga Pilipino sa KOJC? Meron ba? So yun lang po ang may share ko sa inyo. Dahil ang operation sa KOJC ay using of too much force in capturing one single suspect. Ibig sabihin, nagsimula pa lang ang paggamit ng 2,000 policemen is already not according to the law. Maraming salamat. Maraming salamat
sa malinaw at matatag na pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy, ang totoong may paninindigan na mula sa uniformed services na dapat tularan. Kagaya nila Major General Orlando De Leon, Major General Pukis, sina Captain Dado, sina Colonel Metran, at marami pa na nagsasalita mula sa hanay ng mga retired generals at officers ng AFP at PNP, lalo na ang mga nag-graduate sa Philippine Military Academy at ang mga matitino na alumni ng Philippine National Police Academy. Hindi kagaya ni Berdugong si Torre Aristuhin. Berdugong si Torre Aristuhin kasama si Marcos. Berdugong si Torre Aristuhin kasama si Marcos. Yan, muli, General Simoy, maraming salamat po sa iyong simpatya na ipinapamahagi sa ating mga kababayan dahil malaking bagay po na magsalita po ang isa sa ating mga government officials, especially from security sector. Napakahalaga po nito dahil ito'y nagpapakita lamang ng malaking sampal sa ating kapulisan sa kanilang unlimited na paglabag sa batas At karapatang pantao. At next, dito Brother Franco, bago magbabalik mamaya ang mga mang-aawit ng bayan, ang tagapagtaguyod ng kapayapaan at mabuting ugnayan ng mga bansa sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa ating rehiyon sa Asia Pasipiko, anti-war advocate Ginoong Ronald Kong. Bago ang lahat, ako muna i-acknowledge si Father Patrick Ong III. Matagal na kami magkasama ni Father Patrick sa mga pagtitipon. Gusto ko lang sabihin na ako ay Chinese pero Filipino by heart. Kasi dito ako nag-aaral, dito ako lumaki. Sabi ng aking ama, kailangan ibalik natin ang bansang nagkukop sa atin. Alam niyo ba kung bakit ayaw namin ng gera? Sa personal ko, ang aking lolo pinatay ng mga Hapon. Mapagsik ang mga Hapon. Hindi nyo naabutan yan. Pero kunikwento ng aking ama, siya ay 8 taon kulang lamang nang mapatay ang aking ama. Ayaw namin ng gera. Bakit? Walang nananalo. Lahat ng pinasukan ng US, nagka-leche-leche. Sa Latin America, may tinatawag na Banana Republic. Bakit? Pinasukan nila. Lahat ng mga diktador doon, bumagsak. Ang bansa nila naghihirap. Ganito rin mangyayari sa atin. Pag pinayapayahan natin si Marcos, US proxy war. Ako bilang Chino, ayaw namin ng gera. Gusto namin negosyo lang. Ang bansang China, nakita nyo ba? Ang tawag dito, nag-invade ng ibang bansa. Lumusok ba sila? May nangyayari ngayon. Pinapalabas ng gobyernong to. Magalit kayo sa mga Chino. Tawag nila doon, Sinophobic. Gusto nila magalit. Pinapalabas nila, masama. Pasensya na kayo, hindi ako sanay. Ito ay extemporaneous speech. Tinawag lang akong biglaan. Okay lang. Maraming salamat po. Mabuhay ang Filipino-Chinese! Magaling! Ako ay nagpapasalamat sa KOJC. Welcome nila kami. Ramdam ng ramdam ko. Everybody is welcome! Yes, MNI. Mabuhay ang Filipino-Chinese! Kasi sa mga vloggers,
Filipino-Chinese community, the Filipino-Chinese Corporation. Mga Pilipino-Chinese, mamatay ka pa. Very simple, pero ang binanggit ni Brother Ronald, Brother Franco, was very clear. Ang digma-digmaan at tapang-tapangan ni Marcos Jr. sa sulsul ng kanyang amo na Estados Unidos magdudulot ng kamatayan at pagkalwasak at pagkalugbok ng buong sambayan ng Pilipino at hindi natin papayagan ang kanyang kabaliwan sa digma-digmaan. Kaso lang ka, Eric, ang digmaan na kanyang dinadala pati sa loob ng Pilipinas, pinigbit niya ang libo-libong pulis para sino kalaban? Mga sibilyan na mamamayan, religious missionary, workers ng simbahan, kabataan, kababaihan, inutil, tuwag! Papayag ba tayo noon, mga kababayan? Hindi tayo papayag noon, kaya ipagpatuloy natin ang pagpapahayag ng ating mga kababayan kung gaano ka-importante ang pakikiisa ng bawat Pilipino dito sa Liwasang Bonifacio. At dahil dyan ang panghuling magbibigay ng pakikipag-kaisa sa mamamayang Pilipino, parang ito ay gabi ng mga overseas Filipino workers. Hiningi niya talaga ang gabi nito kahit na maiksi lang marinig ang boses ng milyong-milyong manggagawang Pilipino na isa sa haligi ng lipunan at ekonomiya ng bansa, si Ginoong Anastasio. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, especially sa mga nabudol. Ako po ay OFW. Nagtrabaho po ako ng 4 na taon sa Saudi Arabia, sa Malinga ng 2 taon, at nagtrabaho ng almost 11 years sa Kuwait. Tatanong niyo sa akin kung marami kong naipon. Ang naipon ko po ay sama ng loob, pera wala. Kaya ako narito ay para ipaghambing si Hitler kay Bongbong Marcos. Malapit na malapit po ang pagkakapareho nila. Si Hitler ay galit na galit sa mga Hudyo. Si Bongbong ay ganun din po. Merong 4 na Pilipino na may lahing Hudyo na galit po si Bongbong na gusto niyang gurgurin politically. Let me explain how. During the Second World War, around 1937 to 1945, ang mga Hudyo ay nililipol sa Europa. Wala silang masulingan. Ang tanging gobyerno sa Asia na nagbukas ng pintuan ay yung kapanahunan ni Manuel Quezon. Nagbigay siya ng visa na 10,000, pero ang na-accommodate lang ng visa ay 1,300. Ang isa sa mga iyon ay ang Zimmerman family na ina ng ating Vice President na soon to be the President of this Republic. Yan po ay nakatalaga sa Biblia. Let me explain. Sa Isaiah 60, chapter 60, verse 9 and 10. I-google niyo po. Hindi ko na po babasahin kasi nung nag-aaral ako, nakopya lang po. Pero related po yun. Na ang mga Hudyo ay pupunta dito sa ating lugar, sa mga pulo-pulong dagat. Ay yun po ang nangyayari ngayon. At tayo po ay naniniwala na ang pagdating ni Jesucristo sa ikalawang pagkakataon, He will come and He will govern this country 1,000 years in righteousness. Gusto ko lang, nung una kong nagpahayag, maaaring naiiba po ako sa mga sektang to. Pero ganun din po kami. We belong to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yung pong tinatawag ng Mormon.
Kami po ay naniniwala na ang gobyerno is ordained of God. Bakit ko nasabi? Si Pastor Kibiloy deserve a divine protection. Why? Why he deserves this divine protection? If you are in the service of your fellow being, you are in the service of your God. Kaya kahit ano ang gawin nila, hindi nila makikita. With your respect, General Torre, mga Bill Secretary Abelard, and even to President Bongbong Bangag Marcos, that will soon be called former President Bongbong Marcos in the coming days. It will happen. Nakatadhana na po ito. Marami po nagsasabi dito that they can feel the presence of God in their life. Yung mga tao sa akin, let me ask you, can you feel the presence of God kung ikaw ay bangag? Can you feel the presence of God kung ikaw ay magnanakaw? Can you feel the presence of God if you are in the midst of secret combination in the House of Representatives? They will deny that there's no political involvement there. Pero their action speaks louder. Mga kababayan, this may not be, this is the fourth time I think na nagsalita ako. The first time was with Jojo Morales. Nung nag-aarap siya ng opening prayer. Nag-volunteer ako, sabi ko, sir, ako na lang po. Then after that, si Service Doc, vlogger, interview sa akin, tsaka yung isa. So, I can feel in my heart na God is with us. As I've told before, si Goliath, gaano man siya kalaki, pero hinanda ng Diyos si David para siya talunin. He will win this battle. It's just a matter of time. Kaya masanay na tayong tawagin si Bongbong na former President Bongbong Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.